Sa aklat po ng unang Samuel, Kapitulo 15, talatang 1 hanggang 3 at talatang 22. At sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kanyang bayan, sa Israel. Ngayon tingin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, aking tinandaan yung ginawa ng Amalek sa Israel, kung paanong siya'y humadlang sa kanya sa daan, nang siya'y umahon mula sa Egypto. Ngayon umahon ka at saktan mo ang Amalek, at yung lubos na lipulin ng buo nilang tinatangkilik, at huwag kang manghinayang sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Pagpapala po ang sumating sa muling pagkarinig ng kanyang balita. Good morning po sa inyo lahat mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa umaga po ito na pinagkaloob po sa atin ng ating mahal na Panginoon ng isang mapagpalang araw upang tayo po ay sumamba sa Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Gayon din sa isang napakagandang panimula po natin mga kapatid ng pag-awit sa Panginoon na napakasigla po ng ating mga inawit. Pag pumigit po kayo mga kapatid habang umaawit, madadama niyo parang hindi na ito yung hindi na, wala tayo doon sa lugar na to Nasa ibang tagpo ka na ng buhay mo Na inihahanda ka na ng Panginoon doon sa iyong kalalagyan sa susunod na pagdating ng panahon ng pangako ay mag-aawitan tayong kasama ng Panginoong Diyos. Isang pag-iensayo sa buhay na ito na pagdating ng panahon, yun na lang ang ating gagawin sa the rest of our lives. Kundi awitan ng Panginoon sa kanyang paraiso sa buhay na walang hanggan na kasama niyo. At gayon din sa ating pag-aaral na ginawa po sa umagang ito, na may kinalaman po sa Biblia. Sabi po sa tema, ang Biblia ay sapat, mga kapatid. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid, na ang pinag-aralan natin, ang Biblia ay sapat? Amen. Na, gaya po ng tanong ng ating pastor kanina, naniniwala din po ba kayo na ang mga mangangaral nyo sa lokal po na ito at sa iba pong lokal natin, ay hindi kayo tuturuan ng kamalian, kundi ayon lamang sa itinuturo ng ating mahal na Panginoon? Amen. Masarap po sa amin na pakinggan po yun mga kapatid, na kayo ay may ganun pong pagtingin sa mga tagapanguna po sa inyo. Sapagkat malaki po ang palok sa bawat isa po sa atin, o lalo na po sa tagapanguna, kapag kami po ay nagturo ng mali, lalo na po sa may kinalaman sa doktrina. Sapat po yan. Sabi ng pastor natin kanina, English po yun huwag ka nang mag-experiment. Ganun. Pagka narinig mo na ito na yung aral, sumampalataya ka na lang doon. Hindi yung ang daming pang naisip na tulad ng iba nating mga dating kapatid. Bakit na hindi tinuro sa amin to? Pwede mo palang patayo ang panalangin. Sa Diyos, sa puso naman pala tumitingin ang Diyos. Mag-experiment pa, po? Ang tagal mo na sa pananampalataya, hindi mo pa rin ba naintindihan na ang panalangin ay paluhod? Diba? Kung tinatamad kang lumuhod, huwag mo kami damay. Ganun yun Huwag ka na mag-experiment. Ano ba naman lumuhod ka? Kamamatay mo ba yun? Mamamatay ka pa nga pag di ka lumuhod dahil pagsuway sa utos ng Panginoon yun di ba may nabasa, nilalakawan mo ang Diyos kapag hindi ka nag-iikabo? Di ba? Sa tagal mo na sa pananampalataya, dapat alam mo na ang magbigay ng may masayang puso, yun ang nakalulugod sa Panginoon. Tinuro na yun So, ang Biblia po mga kapatid, sapat po para sa atin. At ang mga doktrina po natin mga kapatid, gaya po ng mga iba nating kapatid sa pananampalataya na nagsasabi ng patotoo sa kanila, ang puso. Wala na po silang ibang pangkat ng pananampalataya na narinig na mas may tamang paniniwala o bahagdan ng mga doktrina na itinuturo, maliban po sa atin mga kapatid. Sa atin po yung katotohanan tungkol sa bagay niyan. Something to be proud of. Lalong-lalo na sa tamang pagkakilala sa nag-iisang Diyos. Pag kasi po mali ang pagkakilala nyo doon sa nag-iisang Diyos, the rest ng inyong mga paniniwala, mamamali na po yun. Not counted na po yun. Dapat unang-una pa lang, ang Diyos na yung pinananampalatayaan ay yung nag-iisang Diyos na totoo. Kaya pag minabasa kayong tila nagdadalawa, huwag po kayong magdadalawang isip
itanong po ninyo kung kayo may agam-agam, kaya meron tayong Q&A. O bakit ganito, ba't yung nababasa? May Q&A po tayo para magtanong kung ano po yung mga baka hindi nyo naiintindihan talata, ipapaliwanag po sa atin bakit po ganoon. At ngayon din sa umagang ito, mga kapatid, ay ihatid po ang isang mensahe ayon po sa unang Samuel Kapitulo 15. Ang pamagat po nito, The Sovereignty of God. The Sovereignty of God. The God is sovereign. Ito po ay bahagdan po ng ating series natin pinag-aaralan. Tayo po nung nakaraang mga linggo ay nasa Kapitulo 14 ng unang Samuel. Kung inyong natatandaan, si Jonathan na anak ni Saul ay nagkusang lumaban po sa mga Pilisteo, sa mga kalaban. At nung siya po ay nanalo, si Saul ay tumugtog ng sarili niyang pakaka. Diba? Tinake niya yung credit na ipinanalo ni Jonathan. Dito po sa 15, actually mula 13 hanggang 15, pinag-aralan po natin na unti-unti nang lumalabas yung katauhan talaga ni Saul. Meron po sa inyong bibigay mga kapatid na ilustrasyon. Hindi naman po siguro masama magbigay ng ilustrasyon para maintindihan natin maigi kung anong nangyayari kay Saul. Alam niyo ba yung kwento tungkol dun sa yung sa lalaking may pamilya, tapos nawala ng trabaho, wala siyang ma-applyan, maganda ang pangangatawan niya. Wala siyang ma-applyan. Ang sabi niya, punta siya dun sa zoo. Pagdating niya dun sa zoo, sabi, meron pa po bang bakante sa inyo? Ay, yung bakante namin, nakuha na kahapon, wala nang makakuha ng trabaho ngayon. Ganun po ba? Sige po, alis na siya. Nung paalis na siya, nakita nung manager nung zoo, maganda pangatawan ko, malaki yan. Halika nga ulit, lapit yung lalaki. Sabi nung manager, meron kaming problema. Di ba sa zoo ang attraction dito, leon, elepante. Yung pinaka-attraction namin dito, yung matalino naming gorilla, namatay. Pero hindi pa alam ng mga tao. Eh, syempre, mga tao nagpabayad ng ticket yan para mapanood yung gorilla namin na, yung smart, matalino. Hindi nila alam baka pumunta sila, magbibigo sila. Baka pwede ka tumanggi Pwede ka tumanggi. Baka pwede ka lang naman, malaki katawan mo mag-costume ka ng gorilla, magpanggap ka lang ng ikaw yung gorilla, nandun ka lang, upo ka lang doon, kaway-kaway ka lang, doble ang bayad kung para sa janitorial o sa ibang mga trabaho. Wala talaga sa mapasukan, di ba? Sige po, payag na ako. Hanggang kailan po ito? Hanggang sa dumating yung bago naming order na gorilla sa ibang zoo. Tapos papalitan namin, di malalaman ng mga tao yun. Ay, sige po. Tansya nyo gano'ng kahaba? Ang haba na 1 week. Sige. Pasok siya unang araw, balik siya kinabukasan. Habang siya nandun, suot niya yung gorilla, nakaway-kaway siya sa mga tao. Ganyan siya. Yung mga tao, alam ba niyo siya yun? Siyempre, hindi, di ba? Kaway siya. Sabi ng mga tao, balik, kumakaway yung gorilla, oh. Sabi ng gorilla, kung galing yung gorilla. Yung gorilla, parang tuwa siya, ginagano siya ng mga tao. Talon kaya ako, tumbalik siya, nagtumbling. Ang galing yung gorilla, talagang mga tao, bumabalik, kinabukasan, balik ko yung mga tao. Itong lalaki, sa sobrang medyo ginanahan sa trabaho, nag-swing siya sa mga baging, parang malatasan. Swing siya, pag ganun-ganun, yung mga tao, nag-ahagis ng pera, tip yun, tip. Ayos, may tip ako. Hirap siya, pag ganun-ganun siya. Nga lang, sa sobrang gana niya, napunta siya sa kabilang hawla, dun sa leon. Problema. Nung nakita niya, gawagin yun. Kasi gagawin siya, talikod siya. Harap siya sa leon. Plated. Lumalapit yung leon, sigaw siya ngayon, tulong. Alam niyo, sabi anong nangyari? Sabi nung leon, huwag kang maingay. Wawalan din ako ng trabaho. Mawawalan din ako ng trabaho. Pareho pala silang nagpapanggap. Si Saul, mga kapatid, unti-unti nang lumalabas yung katauhan niya na siya nagpapanggap na mababang. Kasi ang pakilala niya noong una, hindi ako pwede maging hari. Ako pinakamababa sa Benjamin, hindi ako mababa ako sa Levi. Lumalabas yung mga kanyang pagpapakababa, lahat ng kanyang mga pagiging humble. Nung tinawag na siya, ipagpaklima na natin itong hari.
Si Saul, nasa 6 feet ang height niya, nagtago sa mga bagahe. Eh, hindi naman siya matatago ng bagahe, mas malaki pa siya ron. Parang mababang tao, di ba? Ayoko. Ngayon, mula sa 13, 14 at sa 15, unti-unti nang lumalabas ang tunay na pagkatao ni Saul. Pag dumating na yung takot, yung problema, mabibisto na siya ngayon. At itong Kapitulo 15 ay ang pinaka-yugto ng buhay ni Saul na naipakita na yung kung gaano ang talagang pagkatao niya. Ano po ba ang nangyari dito? Pangalawa, sa Kapitulo 15, ito ay isa sa mga pinakasikat na kasaysayan sa buhay ni Saul kung saan marahil alam niyo na po ang nangyari. Tama po ba? Alam niyo nangyari dito? Na yung Amalek ay pinalilipol sa kanya, ngunit hindi niya lilipol. Bakit po? Hindi niya lilipol ng tuluyan. Nagtira siya, si Haring Agag at yung mga matatabang mga hayop. So alam na alam po natin yun. Tapos ano ang sabi sa kanya? Anong sermon sa kanya? Ang pagsunod ay maigi sa hain. Natatandaan niyo po? At ang pagdinig sa utos ng Panginoon ay mas maigi kaysa sa mga taba na iyong inihahain. So yun po yung madalas nating alam na aral na magpupulot natin sa Kapitulo 15. Ngayon, palibasa, tayo nasa expository type po ng preaching. Isa-isahin po natin yung mga talata, malalaman po natin ano pa ba yung mga aral na inihahatid ng Panginoon dito sa kapitulo na ito. At bakit pinapupuksa ng Panginoon yung Amalek? Bakit biglang gano'n na lang? Pangalawa, o pangatlo, sasagutin natin dito yung katanungan ng maraming Kristiyano na nahahati ang kanilang kaisipan doon sa tinatawag na kaawaan. Anong tanong? Minsan may nagtatanong, bakit ganun ang Diyos? Bakit pati mga sanggol, mga bata, na walang kinalaman, kasama ang ipinapatay? Tama ba? Naging tanong ba sa inyo yun dati o hanggang ngayon katanungan pa rin ninyo yun? Honestly, taas ang kamay, tanong pa rin niya sa isip niya yun, bakit kasama? Ang tanong, si Saul, inutusan ni Samuel na patayin ang buong Amalek. Ang karaniwang tanong na humahati sa kaisipan ng mga Kristiyano na to bakit kasamang ipinapapatay ang mga sanggol? Hindi ba daw naaawa ang Diyos doon? Bakit kasama yung mga sanggol, mga bata, mga kababaihan, walang kinalaman? Honestly, sino po yung may ganong tanong din sa isip? Alam naman ang Diyos po yun eh. Kung nasa isip nyo yun eh. Ngayon, kayo tinatanong ko naman, honestly, may tanong ba sa inyong isip kung bakit? O alam nyo na kung bakit? Sagutin din po natin yan kung bakit. Ha? Parang sinusubok? Tingnan ko natin kung ganun nga po talaga. Ngayon, isa pa po dito mga kapatid, ano ang kahalagahan ng kapitulo na ito sa ating kapanahunan ngayon? So may kinalaman po doon sa pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos. Basahin natin po muli ang kapitulo. At sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kanyang bayan sa Israel. So ito pa napag-aralan na natin na si Saul pinahiran ng langis upang maging unang hari ng Israel. Ngayon nga idinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. So siya ngayon, sa Kapitulo 15, ay inutusan ng Panginoon sa isang specific na bagay na mayroon siyang mission na gagawin. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, verse 2. Aking tinandaan, yaong ginawa ng Amalek sa Israel, kung paano siya humadlang sa kanya sa daan nang siya umahon sa Ehipto. Kung inyong sisipin mga kapatid, tingnan niyo yung verse 2. Tingin sa screen. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, aking tinandaan. Yaong ginawa ng Amalek sa Israel. Ang Amalek po kasi may ginawa sa Israel noon. Tinandaan, ibig sabihin, it's from the past experience of Israel. Kung paano siya humadlang sa kanya sa daan nang siya umahon sa Ehipto. Nang siya umahon sa Ehipto. Gano'ng katagal na po ba ang nakaraan nang ito ay si Saul ay hari sa Israel na inuutosan ni Samuel pabalik dun sa panahon
na ang Israel ay umaahon mula sa Ehipto. Gano'n na po kahaba yung panahon na yun? Any idea? Meron po ba? O, bigyan ko po kayo ng clue. Si Saul, naging hari in his 40th year. 40 years old na si Saul nung siya'y naging hari. 40 years. Yung umahon ng Israel mula sa Ehipto, dito ba yun sa unang taon ni Samuel o hindi? Hindi. So 40 years na nakakaraan. Diba? Etong aklat ng hukom is 350 years. Bago pa yung 40 years ni Samuel. So 350 plus 40, 390. Eh ilang taon na nagiging hari si Saul? So pagpalagay natin 400. Nung umaahon ang bansang Israel mula sa Ehipto, papunta sa lupang pangako, bago pa yung aklat ng hukom, ilang taon pa yun? 40 years. 40 taon namang lawa ko sa lahi yaon. Nung sila'y nasa ilang. So pinaka-minimum natin is 400 years o plus 40. So save na natin sa 400. 400 years ago, ang Amalek ay may ginawa sa Israel na tinandaan ng Panginoon. Gaano kahabang panahon na ang nakaraan na ang Amalek ay may ginawa sa Israel. Basahin po natin mga kapatid. Sa aklat po ng Exodo, Kapitulo 17:8. Tignan niyo po kung ano ang ginawa po ng Amalek. Nang magkagayoy dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim. At sinabi ni Moises kay Josue, ipili mo tayo ng mga lalaki at ikaw ay lumaban ka kay Amalek. Bukas ay tatayo tayo sa paluktok ng burol na aking tinakpangan ng tungkod ng Diyos sa aking kamay. For short, dumating yung bansang Amalek, lalabanan yung Israel habang sila naglalakbay sa ilang. Sabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng mga lalaki para labanan sila. Ako tatayo sa bundok. Pagtayo ni Moises sa bundok, dito ngayon naglalaban ng Amalek at Israel. Pag itinataas ni Moises yung tungkod niya, nananalo yung Israel. Eh napapagod si Moises, may edad na. Etong si Aaron at si Hur, nasa magkabilang tungkod ni Moises, itinataas nila yon. Tinutulungan nila si Moises. Pag naitataas na yun, nananalo sila sa Amalek. So mulat sa pulpa, talagang itong Amalek, gustong-gusto ng sakupin ng Israel. So natalo naman nila ang Amalek nun. Ngayon, pagdating po sa aklat ng bilang, o doon na tayo sa Deuteronomio. Deuteronomio 27:17. Deuteronomio 27:17. Nagkaroon na po ang hula ang Panginoon o ano ba tawag natin dito, bukod sa hula. Panukala, 27:17. Sumpain yung magligaw ng bulag sa daan at ang buong bayan nagsabi siya nawa. O dito na tayo sa 24:20 na. Para mas mabilis na po. Bilang 24:20. Nagkaroon na siya ng sumpa dito sa Amalek. Parang once and for all, tapusin na natin to. 24:20. At kanyang minasdan ng Amalek at ibinadya ang kanyang talinghaga at sinabi, ang Amalek ay siyang dating panguna sa mga bansa, ngunit ang kanyang huling wakas ay mapupuksa. So si Moises sumulat na sa aklat ng bilang na ang bansang Amalek ay mapupuksa once and for all. So after 400 years, eto na, dumating na si Saul at si Samuel, pinutusan na ng Diyos si Samuel para sabihin kay Saul, pupuksain na natin ng tuluyan ang Amalek. So, eto na, nasa 15 na tayo ng unang Samuel. So, sabi ng Panginoon, natandaan niya yung sinabi niya noon. Kaya sabi doon sa 3, ngayon yumaong ka, saktan mo ang Amalek at yung lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik. Yan po yung backstory niyan. Na ang Amalek ay lilipulin na once and for all. Ngayon, ito yung tanong. Bakit lubos na lilipulin? Bakit pati mga bata kasali?
may mga, alam niyo yung atheist, yung sabihin atheist, yung mga di naniniwala sa Diyos, kita nyo, ang Diyos walang awa, kung meron man, ganun sila. Bakit pati bata isasama? Diba? Ganito po yan mga kapatid. Nakakilala na ba kayo, may nakilala na ba kayong may cancer, halimbawa sa paa? Pag sinabi ng doktor, pag hindi natin pinutol yung paa mo, buong katawan mo, maapektuhan ng cancer, mamamatay ka. Anong gagawin yun? Puputulin yun, di ba? Pwede ba sabihin sa doktor, wala kang awa, doktor, anong karapatan mo para desisyonan ng buhay ko na putulin ng aking paa? Pwede ba sabihin sa doktor yon? Wala siyang awa. Pag hindi ko pinutol yung paa mo, buong katawan mo maapektuhan ng cancer. Mamimili ka, buong katawan mo o yung paa mo lang? O kayo sumagot? Paa lang. Ito kasing Amalek, mga kapatid, parang cancer po yan. Pag yan hindi pinutol ng lubusan, may mangyayari po dyan. Ito po ang nangyari, mga kapatid. Sa buong buhay ni Saul, pagdating doon sa huling kapitulo ng unang Samuel, namatay si Saul. Pagdating ng unang kapitulo ng ikalawang Samuel, may isang taga-Amalek na nagsabi kay David, nakita ko si Saul, buhay pa, tinapos ko yung kanyang buhay. So, palagay nyo, kung dilipol na maigi ni Saul, yung buong Amalek, may papatay sa kanya. Tingin nyo po, may papatay ba kay Saul? Kung nilipol niya lahat, wala. Palagay ko, buhay pa yun eh. Pangalawang punto, sa aklat ni Esther, nung si Esther ay naging reyna, meron pong isang puno ng, ito yung hari, meron siyang puno ng mga sandataan, si Agag, na isang Agagite, mula sa royal race ng mga Amalek, na nagpanukala na lahat ng Hudyo mamatay. Ang Amalek ay gustong patayin ang lahat ng mga Hudyo. Ang Hudyo, nandyan po yung pangako ng kaligtasan. Saan po ba manggagaling ang Panginoong Jesucristo upang ipanganak sa kalimutan? Kung mamamatay ang lahat ng Hudyo, paano may panganak ang Panginoong Jesucristo? So, kailangan patayin talaga itong mga taga-Amalek. Kasi yan, nagbabalak na patayin lahat ng mga Hudyo. Ngunit hindi pinuksan ni Saul. So, the one sin na hindi mo tatapusin will kill you. Ganun yun. So, kailangan pinapatay. Ngayon, huwag po kayong maghinayan doon sa mga bata. Sabi sa aklat ng Mateo, sabi sa aklat ng Lucas, sa mga batang yan ang kaharian ng langit. Niligtas pa nga sila ng Panginoon eh. Kasi kung yan lumaki, makaranas pa ng kasalanan ng taga-Amalek yan, di sa impyerno pa yan. Buti pambata na lang, kuhanin na sila ng Panginoon. Secondary na lang, yung kaisipan ng mga tao na paano kung iyan ay in-spare o yung hindi sila pinatay. Pag lumaki yan, sino magpapalaki, sino mag-aalaga sa mga yan? Anong kakainin mga bata niyan? Pangalawa na lang yun. Pero ang pangunahin doon, kaya sila pinuksa dahil iyan ay may pangako ang Panginoon na sila lilipulin. Dahil iyan ay may panganib sa Israel. May panganib sa kahudyuhan, kaya pinupuksa yung Amalek. Kaya pag sinabi ng Panginoon, tanggalin mo yan, puksain mo lahat yan. Yan ay magiging future problem sa iyo. Nangyari nga, naging future problem sa kanya mismo at naging future problem na ma-eradicate o mawala ang lahat ng kahudyuhan doon sa aklat ni Esther. Pagdating po natin sa series natin ng book per book, makikita niyo uli, o napag-aralan na natin dati yun. Si Mardoqueo, natsuhin ni Esther, ginawa siyang, naging reyna ngayon si Reyna Esther. Yan po yung 1 hanggang 3. 4. At pinisan ni Saul ang bayan at pinilan sila sa Telaim, 2 yutang lalaki na naglalakad at 10,000 lalaki sa Huda. Yung 2 yutang lalaki is 200,000 foot soldiers. Verse 1 Samuel 15:4. 2 yutang lalaki na naglalakad, 200,000 foot soldier. Sabihin, ito yung hindi nakasakay sa kabayo kung saan naglalakad ng mga sandatahan po ito. Dumating si Saul sa bayan ng Amalek at bumakay sa libis. At sinabi ni Saul sa mga Sineyo, kayo'y magsiyaon, humiwalay kayo at umalis kayo sa gitna ng mga Amalekita
baka kayo lipulin kong kasama nila. Sapagkat kayo nagpakita ng kagandahang loob sa mga anak ng Israel nang sila'y umahong mula sa Egypto. Sa gayon umalis ang Sineo sa gitna ng mga Amalekita. Yung mga Sineo na nakikipanayam sa bayan ng Amalek, umalis kayo dyan, hindi kayo ang pakay namin. I-spare kaya Amalek lang kasi yung pinapapuksay, which is correct. Amalek lang pinapapuksa. Sinaktan ni Saul ang mga Amalekita mula sa Habila kung paanong sa Shur na nasa tapat ng Egypto. At kanyang kinuhang buhay si Agag na hari ng mga Amalekita at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng taba. Tignan niyo yung verse 8. Unang Samuel 15:8. Kanyang kinuhang buhay. Sino ang kumuha kay Agag? Tignan niyo yung term. Kanyang kinuhang buhay. Sino ang kumuha kay Agag? Si Saul. Ngunit pinanghinayangan ni Saul. O verse 9. Ngunit pinanghinayangan ni Saul. Sino ang nanghinayang? Saul. Ni Saul at ng bayan si Agag. At ang pinakamabuti sa tupa at ang mga baka at ang mga pinataba at ang mga kordero at lahat ng mabuti. At yung mga hindi nila nilubos na nilipol. Tignan nyo. Sa verse 9, ito yung nalilimut, ito yung akala ng iba, si Agag lang yung tao na ni-spare o na hindi pinatay. Tignan nyo sa verse 9. Yung mga hindi pinatay, kinuha niya si Agag, tupa, baka, mga pinataba, mga kordero, lahat ng mabuti. At yaong mga hindi nila lubos na nilipol. Ito yung ibang mga tao na hindi nila nilipol, bukod kay Agag. Kasi hindi na hayop to eh. Ang hayop, yung baka, kordero, tupa, diba? At ang mga lubos na hindi nilipol. So may mga tao pa siya ni-spare. Malamang, ito yung mga kamag-anak ni Agag. Yung mga Agagites o mga Agageyo. Ngunit bawat bagay na hamak at walang kabuluhan, so ito mga royal family ito, ay hindi nila pinuksa o hindi nilipol. Ngunit ang mga bagay na hamak, walang kabuluhan, ay kanilang lubos na nilipol. So yung mga pagkaraniwang tao, pinatay nila yun. Nang magkagay dumating ang salita ng Panginoon kay Samuel na sinasabi, "Ikinululungkot ko na aking inilagay na hari si Saul sapagkat siya'y tumalikod na maigi na hindi sumunod sa akin at hindi tinupad ang aking mga utos at si Samuel ay nagalit at siya'y dumain sa Panginoon buong gabi. At si Samuel ay bumangon maaga upang salubungin si Saul sa kinumagahan at nasa isay kay Samuel na sinasabi, si Saul ay naparoon sa Carmel at narito ipinagtayo niya siya ng isang monumento na siya'y lumipot na nagpatuloy na lumusong sa Gilgal." Yung Carmel po dito, hindi ito yung bundok ng Carmelo na doon naglaban si Elias at yung mga propeta ni Baal. Ibang Carmelo po ito ha. Kasi maraming bundok ng Carmelo sa Biblia. Isa po ito doon. 13. At naparoon si Samuel kay Saul na sinabi ni Saul sa kanya, "Pagpalain ka naman ng Panginoon, aking tinupad ang utos ng Panginoon." Para kay Saul, ang sinasabi niya kay Samuel, "Samuel, pagpalain ka ng Panginoon, aking lubos, aking tinupad ang utos ng Panginoon." Para sa kanya, tinupad niya. Para sa mata ni Saul, tinupad niya ang utos ng Diyos. Take note po yun ha. At sinabi ni Samuel, "Anong kahulugan ng nitong mga iyak ng tupa sa aking pakinig at ang ungal ng mga baka na aking narinig?" Anong aral po makikita natin dito mga kapatid? Dito sa Kapitulo 4 hanggang Kapitulo 14, pagdating sa pagsunod sa utos ng Diyos, hindi yung sarili mong paningin na dapat mong tingnan. Para kay Saul, tinupad niya ang utos ng Panginoon. Pero para sa mata ng Panginoon, tinupad ba niya o hindi? Hindi. Ano ba ang utos? Nandoon sa verse 3. "Yumaon ka, saktan mo ang Amalek at yung lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik at huwag kang manghinayang sa kanila." Huwag kang manghinayang. Pero si Saul, kinuha niya si Agag. Verse 9, pinanghinayangan ni Saul at ng bayan si Agag, pati yung hindi nila nilipol. Sabi, meron siyang hindi sinunod na utos. Pero para sa kanya, sinunod niya. Take note ko po yung mga kapatid. Bakit po? Sa ating mga Kristiyano kasi, minsan, ang pakiramdam natin, nasunod ko naman ang utos ng Panginoon eh.
Sa mata mo yun. Eh ano sa mata ng Panginoon, nasunod mo ba talaga? Self-assessment, mga kapatid. Anong mga utos ng Panginoon na akala mo nasunod mo pero hindi mo pala nasunod? Meron po ba? Ayon po sa Biblia, ito po yung sapat at tunay yung salita ng Panginoon. Kasapatan po ba sa atin ang utos ng Panginoon? Amen. Pero yung utos ng Panginoon, sapat ba natin itong nasusunod? Ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Yun naman yung tanong. Bigyan kayo ng sample. Si Cain at si Abel. Sila parehong naghain. Tama po ba? Si Cain, meron bang nasabing bulok ang inihain ni Cain? Meron bang nasusulat na luma? O ang sinabi bunga ng kanyang mga pananim. Mabuti rin naman hinain ni Cain. Pero, ang Diyos kasi, hindi lang dun sa hain nakatingin, kundi dun sa kanya rin ginagawa. Sabi kasi, kung gumawa ka ba ng mabuti, di ba mamarapating ka rin naman? Ibig sabihin, meron din kasi siyang hindi ginagawang mabuti. Kasi God doesn't separate the worship to the worshiper. If you worship, kailangan ang paggawa mo din as a worshiper, mabuti rin. Ang lalabas nun para tayong, ano ba sa Tagalog nun, sa mga salitang labas? Plastic. We worship pero sa ibang araw ang ginagawa natin sa harap ng Panginoon. Mabuti ba ginagawa natin sa Panginoon? O, as self-assessment tayo. God doesn't separate the worship to the worshiper. Pagka sinasabi mong iniibig ko Panginoon in every days of your life. Pag sinusunod mo ang utos ng Panginoon in every days of your life, hindi yung sinusunod ko ang utos ng Panginoon, kaya nandito ako tuwing linggo eh. Eh, paano sa ibang araw? Yun ang sinasabi ngayon kay Saul. Hindi yung utos na gusto mo lang sundin. Sundin mo lahat ang iniutos ng Panginoon. Ayon sa gusto ng Panginoon. Ayan. 15. At sinabi ni Saul, sila'y dinala mula sa Amelisita sapagkat ang bayan ay nagligtas ng pinakamabuti sa mga tupa at sa mga baka upang ihain sa Panginoon mong Diyos at ang natira ay aming lubos na nilipol. O, tinan niyo sa 15. Bakit hindi mo nilipol lahat? Yung mga natira, ihahain namin sa Panginoon. Question, masama bang maghain sa Panginoon? O, si Cain naghain sa Panginoon. Masama ba maghain sa Panginoon? Si Saul maghain sa Panginoon, kagaya ng bayan dito. Masama ba maghain sa Panginoon? Hindi. Pero dapat mauuna yung pagsunod. Ngayon sa atin, minsan, huwag naman mangyari. Malaking mo na ako magkaloob. Kahit di na ako dumalo sa ibang pagkakatipon, malaki naman ako magkaloob. Parang nasusuhulan tayo. Parang si Saul, parang gusto nang suhul sa Diyos. Parang gusto niya suhulan ng Panginoon. Dapat parapati na ako, maghahain naman ako ng ganito eh. O sa atin ba, baka nag-iisip ng gano'n, pwede na to, malakas naman ako mag-donate eh. Hindi po dapat gano'n mga kapatid. Ang pagsunod sa Panginoon buo kesa sa hain. Di baling maliit yan, basta nasa puso mo yan, at sinusunod mo ng tuwiran ang utos ng Panginoon. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. Tuloy po natin, 16. Nang magkagi sinabi ni Samuel kay Saul, tumigil ka at aking sasaysay sa iyo kung ano ang sinabi ng Panginoon sa akin ng gabing ito at sinabi sa kanya, sabihin mo. So sabi niya kay Saul, tumigil ka. Mga natwiran ka pa ha? Ganun ni Samuel. At sinabi ni Samuel, bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ni Israel at pinahiran ka ng langis ng Panginoon na maging hari ng Israel at sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakbay at sinabi, ikaw ay umaon at yung lubos na lipulin ang makasalanang Amelisita at labanan mo sila hanggang sa sila'y malipol. Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, kundi ikaw ay dumalong sa pananamsam at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Diyos? Tingnan nyo, yung ihahain pa niya sa Panginoon galing saan? Sa samsam. Eh di ba ang utos na sa panahon nito? Unang bunga ng lahat mong ani. Di ba may 10% pa sila ng panahon na to eh. Yun kasi utos sa paghahandog eh. Ito samsam, ihahain mo sa Panginoon. Eh utos sa Panginoon, lahat ang galing mo. Tapos isusuhol mo ngayon sa Panginoon yan.
So mali yun. At sinabi ni Saul kay Samuel, "O aking sununod ang tinig ng Panginoon." Itong sa 20, ito pa iti-take note nyo. Verse 20, pakilagay po. Patingin sa screen mga kapatid. Ito ang isa pa sa mga pagkakamali ni Saul na nalilimutan pag naituturo po ang kapitulong ito. Tignan niyo po. Saul, nagkasala ka sa Diyos. Sabi ng Diyos, likurin mo silang lahat. Ano sagot ni Saul? At sinabi ni Saul kay Samuel, "Oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon. At ako'y umaon sa daan na pinagsubuan sa akin ng Panginoon at aking dinala si Agag na hari ng Amalek." Ano ba ang dapat sagot ni Saul nung sinasabing nagkamali ka? Mali ang ginawa mo. Sumuway ka sa utos ng Panginoon. Ano tamang sagot? Tama po. Opo, nagkamali ako. Sorry po. Ang ginawa niya, ano? Manakwiran pa. O, yun ang mali. Nasa kanya na yung pagkakataon sana di ba? O. Ngunit ang bayan, ito pa, isa pang pagkakamali ni Saul, verse 21. Ngunit ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupa at mga baka. Di ba doon sa unang verse, sabi dito, ngunit pinanghinayangan ni Saul at ng bayan. Nanghinayang din ba si Saul o hindi? Nanghinayang. Pero dito, sino nilalaglag ni Saul? Yung bayan. Labas ako dyan, yung bayan yun eh. Hindi na lang, I'm the leader, I take accountability, ako po nagkamali. Sumunod lang po sila sa akin. Huwag po silang parusahan, Lord, ako po nagkamali. Dapat di ba ganon? Hindi eh. Same face siya, siniligtas siya yung sarili niya eh. Ngunit ang bayan nagkamali. Di ba? Kumuha ng samsam na pinakamabuti. Upa. Dapat ganito eh. O sige, kung iyan ang sinasagot mo, Saul, di ba dapat, kung bayan, kumuha ng samsam, ba't di mo sila sinaway? Ikaw leader ng panahon na yun, ng oras na yun, di ba? Dapat ganun eh, hindi ka pala, mali na naman si Saul dito. At dito sa 22, at sinabi ni Samuel, "Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susulukin at mga hain na gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Narito ang pagsunod ay maikisain at ang pagdinig ay kaysa taba ng mga tupang lalaki." Dito po, makikita natin yung sovereignty ng Panginoon. Ano yung ibig sabihin ng sovereignty? Yung pamagat natin. Yung kataas-taasan, yung kalayaan, may sariling kagustuhan ng Panginoon. Ako mga kapatid, o kami, mga tagapangunan nyo, hindi namin para ipagtanggol ang Diyos. Bakit? Kaya ng Diyos yun sa sarili niya. Hindi namin para ipagtanggol ang Diyos kung ano gusto niya. Ang kaya lang namin, basahin kung ano yung nangyayari sa Biblia. Diba? Kaya ng Diyos yun, makapangyarihan yun. Hindi ko kailangan ipagtanggol ang Diyos dito. Ang binabasa natin, ano ba yung gusto ng Panginoon? Hindi natin basta pwede questionin, bakit tinanggap ng Panginoon? Hindi naman yun. Hindi, at sasabihin namin kung ano yung sovereignty ng Panginoon, ito yung gusto niya. Parang ganito. Kung ang Diyos makapangyarihan, bakit pinayagan pa ang diablo mo buhay sa mundong ito? Diba may mga ganong tanong? Sovereignty ng Diyos yun eh. Gusto ng Diyos yun eh. Hindi natin bigat at pira ng ating sarili doon ay ipagtanggol ang Diyos. Manampalataya na lang tayo na ang Diyos may dahilan. Diyos may sarili siyang dahilan. He has His own sovereignty na sariling kalayaan, sariling kapangyarihan, sariling desisyon upang gawin ang lahat ng mga bagay. Pero sa pagkakataong ito, sa 22, meron tayong kaalaman kung ano ang isa sa mga gusto niya. At ano ang isa sa mga kagustuhan ng Panginoon. Hindi natin kasi alam ang buong picture ng lahat ng kagustuhan ng Diyos. Ito lang ang Biblia eh. Diba? Ito lang eh. So yung hindi pinasulat dito, kung ano pa yung nasa kaalaman ng Diyos, hindi natin alam yun. Meron tayong mga clue o meron tayong kaunting kaalaman kung ano yun. Ano sa mga maliliit na bagay na alam ng Diyos ang pinaparating sa atin. Ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin, yung pagsunod. Marami gusto ang Diyos. Ngayon, alin-alin yun. Isa sa mga mahalaga nating matutunan, ang pagsunod ay maigi kaysa kain. Gusto ng Diyos sumunod tayo. Ang gusto kasi ng Diyos, tayong mga Kristiyano, maging dependent sa Kanya. Tayo nakaasa sa Kanya, hindi sa sarili nating lakas. Lord, anong gagawin ko? Lord, Ikaw ang bahala sa akin. Lord,
Nagpapasailalim ako sa iyo. Lord, lahat ng bagay ko, ito ay para sa iyo. Wala kang sa sarili mong desisyon. Lahat yan ay para sa Diyos. Yan ang gusto ng Diyos. Huwag mo siyang pangungunahan. Ganun ang gusto kasi ng Panginoon. Ngayon, sinasamo ko sa iyo, ipatawad mo ang aking kasalanan. Ayan, doon na siya nagkaroon ng pagkilala. Si Saul. 25. Nga lang, may motibo. Anong motibo ni Saul dito? Basahin natin. At bumalik ka uli na kasama ko upang ako'y sumamba sa Panginoon. Masisira kasi ang image ni Saul pag si Samuel hindi sumama sa kanya pagbalik niya sa bayan. Baka hindi na siya irespeto ng mga Israelita kapag si Samuel lumiwalay sa kanya. Kasi ang palatandaan ng mga tao kung sino ang dapat sundin ay yung tinatabihan o kinakasama ng propeta ng Diyos. Pag siya hindi nakasama ng propeta ng Diyos, mahali pa ba natin ito? Susundin pa ba natin ito? Ang Diyos pa ba ay nasa kanya? So kailangan kasama niya si Samuel sa kanyang paglakad. At sinabi ni Samuel kay Saul, hindi na ako babalik na kasama mo sapagkat yung itinakwil ang salita ng Panginoon at itinakwil ka ng Panginoon upang huwag ka nang maging hari. At nang pumit si Samuel upang yumaon, siya'y pumigil sa laylayan ng kanyang balabal at nahapak. Ngayon, nung umalis na si Samuel, humabol si Saul. Gumano sa laylayan ng balabal ni Samuel. Nasubasog siya ngayon. Ano sabi ni Samuel? At sinabi ni Samuel sa kanya, hinapak sa iyo ng Panginoon ang kaharian ng Israel sa araw na ito at iniligay sa iyong kapwa na maigi sa iyo. Nagkaroon na ng isang propesiya na magkakaroon ng isang kapalit si Saul ng pagiging hari. Hindi pa po ipinakikilala kung sino yung magiging hari sa talatang ito. Sa 16, mga kapatid, ng kapitulo, sa mga susunod natin, pakikilala na natin kung sino yung susunod na magiging hari ng Israel. So, yun po sa mga susunod natin. Tingnan niyo itong verse 29. May makikita kayo rito naka-capital letter. Pakilagay nga po, kapatid na Noel. Verse 29. At ang lakas ng Israel naman ay hindi magbubulaan o magsisisi man, sapagkat siya hindi isang tao na magsisisi. Tingnan niyo yung 29. Naka-capital letter. At ang lakas, ano po ibig sabihin nun? Sino po yung tinutukoy na at ang lakas? Sino po yung lakas na yan? Ang Diyos. Ang Diyos na siyang lakas ng Israel, hindi magbubulaan ay hindi po, ibig sabihin, magaganap lahat ng kanyang sinasabi. Hindi rin siya magsisisi sapagkat siya hindi tao na magsisisi. Nang pagkay kanyang sinabi, ako'y nagkasala, kayo may parangalan mo ako ngayon. Sinasamo ko sa iyo sa harap ng matanda ng aking bayan sa harap ng Israel at bumalik ka uli na kasama ko upang sambay ng Panginoon mong Diyos. Ngayon bumalik ka uli na sumunod si Samuel kay Saul. Naawa dito si ano eh. Mapatid ako sa aking sarili, yung bilang mambabasa sa Biblia, tagabasa. Gusto kong makilala si Samuel. Yung katawan ni Samuel, parang napakabait. Nagkaroon siya ng awa. Si Saul, pakiramdam ko, si Saul gusto niyang magtagumpay bilang isang hari. Tingnan niyo itong ano po, verse 35. 32 na muna. Nang magkagayon sinabi ni Samuel, dalhin niyo rito sa akin si Agag na hari ng Amelisita. At masayang naparoon si Agag sa kanya. Tingnan niyo yung twist, verse 32. At sinabi ni Agag, tunay na ang kapaitan ng kamatayan ay nakaraan na. Si Agag, pinakuha ni Samuel. Sabi ni Agag, yes. Ligtas na ako. Tapos na yung panahon ng pagpatay. Ganon. At sinabi ni Samuel, kung paano niwala ng anak ng iyong tabak, ang mga babae, ay magiging gayon ng iyong ina na mawawalan ng anak. Kung paano yung mga batang lalaki yung mga nanay nawalan ng anak, sa magitan ng tabak mo, Agag, dahil pinatay mo sila, ang nanay mo rin mawawalan ng anak. Ano ibig sabihin? Papatayin ka rin. At pinagputol-putol ni Samuel si Agag sa harap ng Panginoon sa Gilgal. Pinagputol-putol. Anong ginawa ni Samuel kay Agag? Gamit ang tabak? Chinap-chap niya ngayon to si Agag. Akala mo, ligtas ka na. Yan. Anong makikita natin doon na aral, mga kapatid? May aral ba doon? Chinap-chap si Agag. Ang isang makasalanan, kung akala mo nakaligtas ka na,
Sa paningin ng Diyos, hindi. Dadating ang panahon ng paghatol sa iyo. Itong Amalek, makasalanan to. Sa pangunguna ni Agag, lagi niyang sinasagupa o sinasakta ng Israel. Akala mo ligtas ka na, naka-absuelto ka na. Tayo sa panahon ngayon, mga kapatid, yung mga tao, akala nila, pagka walang kaso, walang asunto. Tama ba? Pero sa paningin ng Diyos, pagdating ng panahon, may kalalagyan ka sa pagbuton. Ganun yun, mga kapatid. Pag makasalanan ka at hindi ka nagbalik loob sa Panginoon, akala mo walang nangyayari sa'yo, okay ang buhay mo, payapa ka sa buhay na ito, pero makasalanan ka pagdating ng panahon, hindi ka absuelto sa paningin ng Panginoon. May dagat-dagatan ng niningas ako ito supre para sa iyo. Ano po yun? 34. Nang magkakinaparan si Samuel sa Rama at si Saul ay sumampa sa kanyang bahay sa gabaan ni Saul. Ito po yung kung bakit ko nasabi parang gusto ni Samuel na magtagumpay si Saul. At si Samuel ay hindi bumalik na napakita muli kay Saul hanggang sa araw ng kanyang kamatayan, sapagkat tinangisan ni Samuel si Saul. At ang Panginoon ay nagdamdam sa kanyang nagawang hari si Saul sa Israel. Tinangisan niya si Saul. Siguro, ako lang po sa akin lang, nararamdaman ko, naiiyak siya na gusto ko magtagumpay si Saul, nalulungkot ako para kay Saul. Parang ganun ang nararamdaman ko nung binabasa ko ito. Ganun siguro kabuting tao si Samuel. Hindi siya nagtitinginan sa tao na masama talaga siya. O nagkasala ka, pero gusto ko sana magtagumpay ka eh. May nakikita sana akong potential sa'yo na maging magbuti kang hari, kaso sinayang mo eh. Kaya naiiyak siguro si Samuel doon. Hindi ko alam sa interpretasyon ng iba, pero yun ang inaramdaman ko dito nung binabasa ko po ito. Kaya anong aral na makikita natin sa buong kapitulo? Ating pinakita kanina, ang Panginoon ay merong 400 plus years na hindi niya binigyan ng katubunan o ng hatol ng Israel. Ayon po sa awit 86:15, ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit. Hindi niya agad binibigay yung kaparusahan sa masama. Kaya ang masama sa ibang mga talata, nagkakatuwa eh. Akala nila nakaligtas na sila. May mga talata pa na gano'n. Ang Diyos banayad sa pagkagalit. Kung sinasabi niyo ang Diyos balupit, deliver silang lahat, in 400 years, na kayo binigyan ng pagkakataon manumbalik sa Panginoon, hindi kayo nanumbalik. Malupit pa ba yun? Tingin niyo mga kapatid, 400 years. Napakabanayad na nun. Baka nga nakilang salin lahi na yun eh. Oh. Taapo-apuhan mo na yun eh. Hindi pa rin nagbalik loob eh. Banayad sa pagkagalit ng Panginoon. Kasi iba, ginajudge ang Panginoon sa talata lang na ito, pinalilipon niya yung Amalek. Pero kung titignan mo yung backstory, 400 plus years na ang nakaraan, yan ang pagkakataon nyo para manumbalik sa Panginoon, eh ayaw nyo. Eh, puno na ang salok. Diba? O, kakalusin na yan. Ayon po dito sa Mateo 19:14, nasa mga bata ang kaharian ng langit. So, wag po tayong manghinayang doon sa mga bata na namatay nung panahon na yun. May pagkakataon po sila sa kaharian ng langit, wala pa po nagawang kasalanan yun eh. Kasi sabi sa isang piling talata natin tuwing Miyerkules, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at di ginagawa, ito'y kasalanan. Nakakaalam na ba ng mabuti yung batang mga maliliit, mga pasusuhin? Hindi pa. O may kasalanan na ba yun? O wala pa. So saan pupunta yun? O, sa kanila ang kaharian ng langit. So okay po yung nangyari na yun sa kanila. Ang talagang parusa doon ay doon sa mga adult na masasama. Ngayon, ano yung mga bahagdan ng mga matututunan pa natin sa Kapitulo 15? Ayon po sa unang sa Santiago 1:22, sabi po dito, Santiago 1:22, datapwat maging tagatupad tayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sa pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, huwag tayong tagapakinig lamang. Pag inutusan tayo ng Panginoon, sumunod tayo. Narinig nyo yung utos, mahalaga ito, gawin ito. Hindi ayon sa sarili nating paraan ng pagsunod, kundi sa paraan ng pagsunod na gusto ng Panginoon. Kasi pagdating ng panahon, sasabihin sa iyo ng Panginoon, yung mga inihandog mo sa akin, o yung mga praising mo sa akin, yung mga worship mo sa akin, gaya ng worship na ginagawa ni Cain, o yung paghandog niya, hindi mamarapatin yun. Kasi gusto ng Panginoon, pagsunod.
hindi tagapakinig lamang. Pagka nakikinig ka, opo, mahalaga pong pagkakatipon. Tapos nasa yung pagkakataong dumalo, wala ka doon, tagapakinig ka lamang. Ngayon, nasabi natin Pastor kanina, pag may kasalanan ng kapwa mo, sabihin mo sa kanya. Pag hindi mo sinabi, sisiyasatin sa iyo ng Panginoon yon. Ngayon, kami sinasabi namin sa inyo, kung hindi ninyo ganapin, okay na kami doon. Hindi na sisiyasatin sa amin yung pagkakasala na hindi namin sabihin sa inyo, yung inyong mga pagkukulang. Tama po ba mga kapatid? O, at isasabi na namin sa inyo, nasa sa inyong pagsunod na yun. Ngayon, kung konti pa rin ang dalo sa iba nating mga Bible study, kung konti pa rin ang pagdalo, kayo na ang doon. Alam niyo na kahinat na nyo, sabi, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sabi sa Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin niyo ang aking mga utos. Kung hindi nyo tutuparin, ano ibig sabihin? Iniibig mo ang Diyos? O kayo sumunod. Kayo sumagot. Ngayon, sa Hebreo 13:17, ano po ang sabi dito? Hebreo 13:17, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang na nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mga susulit, upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Sa palagay nyo mga kapatid, yung paggawa ng mga paksa, yung pag-aaral ng Biblia, madali para sa amin to. Yung paggawa ng mga aralin, paggawa ng mga bagay na kakasabikan sana ninyo para kayo'y bumalik at ang sarap pag-aaral sa Biblia, dami kong matututunan. Gumawa ng mga programa para kayo manabik. Ito yung pagsasama-sama nating magkakapatid. Magsitalima sana tayo doon mga kapatid. Sana pahalagahan. No? Ang sarap pakinggan kanina Naniniwala po ba kayo na ang inyong mga tagapanguna ay magsasabi ng katotohanan sa inyo? Ano sagot nyo? Amen. Pero yung pagtalima sa kanila, sa mga programang inilalahad ng inyong tagapanguna, nandun di ba sa amen ninyo kanina? Self-assessment ulit yun mga kapatid. Lucas 6:46. Ano po sa bagong tipan? Ikino-convert na po natin ngayon dito yung ating inaral sa Kapitulo 15 ng unang Samuel. At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at hindi ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? So sabi ng Panginoon, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, hindi niyo naman ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Naniniwala po ba kayo na may kaligtasan tayo sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo? Bakit di ninyo ginagawa ang kanyang sinasabi? Bigat po ba mga kapatid? Ganun po kasi ang Biblia. Kailangan namin din sabihin sa inyo. Hindi po kasi kami kagaya ng ibang pananampalataya ay hehele kayo kung anong gusto nyo lang marinig. Yun po kasi yung pinag-aralan natin kanina. Ang Biblia ginagamit ng iba para ihele ang tagapakinig, para manatili sa kanilang miyembro. Hindi nila sasabihin ang kanilang pagkakasala. Ang iparinig, yung mga bagay na gusto lamang nilang marinig, yun yung ibang helyo na pinag-aralan natin kanina. Ang gugustuhin lang nila ay yung mga bagay na gusto lamang nilang marinig. So pag uwi nila, I am blessed. Pero yung kasalanan nila, hindi sasabihin. Ang sasabihin lang nila, ang kasalanan nyo ay tinubos na. Kaya one save, always save. Kaya ganun ang pangangaral nila. Wala na yung kasalanan kasi. Naintindihan yung ibang helyo. Yun yung pinag-aralan natin kanina. Gumagawa sila ng mga paksain aayon sa sarili nilang pandinig. Sabi po dito sa Lucas 19:11, yung Lucas 19:11, ito po yung dalawang lalaki, yung maniningil ng buwis at yung isang Pariseo na parehong nanalangin. Sa mata ng Pariseo, maigi yung kanyang pananalangin. Pero ang minarapat ng Panginoon, yung maniningil ng buwis na dinadagukan yung sarili, Lord, nagkasala po ako. Wala nga akong karapatan. Sa unang Samuel 15, sa sariling paningin ni Samuel, okay siya. Pero sa paningin ng Panginoon, hindi. Huwag maging ganun ang ating pananaw sa buhay. Huwag maging kasapatan sa atin yung ating nakaugaliang bagay na lamang na okay na ako sa ganitong bagay. Paano yung ibang iniutos ng Panginoon? Ibang mga gawain natin sa Panginoon?
Hindi po dapat kasi ganun. Dapat ayon sa paningin ng Panginoon. Naalala niyo po yung ating pinag-aralan sa Amos? In the plumb line of God. Ayon po sa panukat ng Panginoon. Doon tayo susunod. Ngayon, babalikan po natin yung ating pagsambatayan at babasa po tayo ng huling talata. Sa unang Samuel 15, 22, babalikan po natin ito. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunukin at mga hain na gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon? Ang tinig ng Panginoon nagsabi, maigis maghain at maghandog sa Panginoon. Tama po ba? Iniutos ng Panginoon yon? Ang pagsunod, mas maigi kesa dito sa hain at handog. Ngayon dito sa ating huling talata, sa Roma 12, 1 hanggang 2, atin pong basahin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamahali ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Paano daw tayo maghahain? Iharap ninyo ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Banal. Ano po ibig sabihin ng banal? Different. Hiwalay sa ginagawa ng iba. Kakaiba. Set aside. Ibinukod. Yan po ibig sabihin ng banal. Kung ang ginagawa nila ito ang ginagawa ng tunay na mananampalataya. Banal. Kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ang tamang paghahain sa Diyos ay yung sarili ihain sa Panginoon. Hindi na yung mga kagaya noon. Ngayon, ano ang paalala ng Panginoon? Huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kung ang pag-iisip ni Saul, ito yung tama, ano ang tamang pag-iisip ng Diyos na dapat mong sundin? Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ano ba ang tunay na kalooban ng Diyos? Isipin mo o gawin mo yung gusto ng Panginoon, hindi yung ayon sa sarili mong pag-iisip, hindi yung sa sarili mong pananaw. Ano ba ang pananaw ng Panginoon? Sumunod ka sa Kanyang utos. Mahirap po bang sumunod sa utos ng Panginoon? Tuwiran, sasabihin ng tao, mahirap. Bakit? Marami pong problema kaya hindi po ako makasunod Maraming balakid. Minsan ganito nangyayari, minsan ganito nangyayari. Kaya po Biblia, totoo at sapat. Kasi sabi ng Panginoon, susubukin ka 10 araw, magtapat ka hanggang kamatayan, ang magtiis hanggang wakas yung maliligtas. Sumunod ka sa Panginoon, normal na makakaranas ka ng kahirapan. Normal na makararanas ka ng balakid. Normal na makararanas ka ng pagdurusa. Pero yun ang kalooban ng Panginoon para ikaw ay mapino. Ikaw ay mapuro. At pagdating ng panahon, habang ikaw ay patuloy na sumusunod sa gusto ng Panginoon, darating sa iyo ang kaligtasan. Ang magtiis hanggang wakas, maliligtas. Ang magtapat ka hanggang kamatayan. Ano ibig sabihin na magtapat? Kahit hindi mo kaharap, ginagawa mo pa rin ang tama. Kahit wala ka sa kapilya, ginagawa mong mabuti. Kahit wala ka sa panambahay, Kristiyano ka. Magtapat ka hanggang kamatayan, bibigyan kita ng putong ng buhay. Kaya pagdating ng araw ng linggo, pag naghain tayo ng ating sarili sa Panginoon, may amarapatin tayo ng Panginoon. Kasi yung ibang mga araw, ginugugol mo sa tamang pagsunod sa Panginoon. So tayo mga kapatid, patuloy na susunod sa gusto ng Panginoon. Kaya yung ibang mga pagkakatipon, sundin mo rin kasi utos din ng Panginoon. Para pagdating ng linggo, unang araw ng sa linggo, pag nagbigay ka na sa Panginoon ng handog mo ngayon, mamarapati ka ng Panginoon. Bakit? Lord, nasunod ko lahat ang iniutos mo. Kaya pagdating ng panahon, sasabihin sa'yo ng Panginoon, tapat kong alipin, nagtapat ka sa kaunti, nagtapat ka sa marami, bibigyan ka ng Panginoon, hindi lilimutin na mabubuti mong gawa. Kaya magtapat tayo sa Panginoon. Sumunod tayo sa Panginoon, pagdating ng panahon, bibigyan tayo ng kaligtasan ng Panginoon. At ang Panginoon nasa likod natin. So, suportahan tayo sa lahat ng mga problemang darating sa atin. Basta ang nasa isip natin, Lord, susunod ako. Magtapat ka hanggang kamatayan, bibigyan kita ng putong ng buhay. Pagpapala po ang sumating sa muling pagkaroon ng
Kaya tayo po sa kasamang tumindig. Kawitin po natin ang tinapay naman.